Ngayong araw nga pala ay maaga pa ako pinuntahan ng aking kaibigan para nga raw puntahan at kunin na ang aming pinatahing lambat sa kanyang tito dahil nga daw ito ay tapos na. At dahil ako nga ay excited na din na ito ay aming makuha nang sa ganon ito ay aming magamit na. Kaya nga sa kanya ay agad na rin akong sumama. At dahil na nga din ngayon ang panahon ay medyo maulan at may paparating na bagyo pa, kaya kung inyong mapapansin sa kabukiran at ang langit ay madilim-dilim pa. Buti na nga lang sa aming pag-alis ay hindi pa maulan at ang panahon ay medyo okay pa. Kaya na nga rin kami ay nagmamadali nang sa ganon kami ay kaagad na makarating nang sa ganon kami ay makabalik na kaagad. At nang kami nga ay medyo malapit na kaya ang aming service ay dito na lang namin iwan muna. At amin ngang lalakarin papasok papunta sa bahay ng tito niya. Nung nakaraan nga pala nung kami ay pumunta dito para magpatahi ay ang ganda ng panahon at ang dagat ay kalmado pa. Pero ngayon nga ay makulimlim, lakas pa ng hangin, lakas pa ng alon kaya dito sa tabing dagat ay maingay talaga. At kung inyong ang makikita ang taas at naabot ng alon ay hanggang dito na. Mga tanim na niyog nagsitumba at ang mga kalat o rurok ay umaabot sa taas at nagtambak-tambak pa. At nung kami nga ay papalapit na sa bahay ng tito niya, amin ngang nakita mga tanim na saging halos lahat ay tumba na. Sabi nga nila buti na lang daw hindi natumbahan ang kulungan ng mga manok nila. At kami na nga ay dumiretso na sa bahay ng tito niya at nang makita nga namin ito ang bahay ay sarado pa. At nung kami nga ay magtawag ay walang sumasagot. Pero dahil nga tito naman ito ng kasama ko ay kusa na lang siyang pumasok dahil nakita naman niya na ang pinto ay hindi nakalak. At doon na nga siya sa loob nagtatawag. Akala nga talaga namin wala talagang tao at dito lang pala ang tito niya nasa kwarto at naghahanda lang na lumabas ito. At tinawag na nga rin ako para pumasok kaso nga lang sa pinto may nakaabang na aso lalo na't may tuta ito. Sus takot pa naman ako. Sabi nga din nila hindi naman daw nangangagat yan. Sus ako talaga'y naaalangan lalo na't hindi sa akin yan may tuta pa naman. Ayun buti na lang at tinawag ng kasama ko kahit ako'y naaalangan pumasok na lang ako ng sapilitan. Sus hindi talaga maipagkakaila na itong kasama ko may lahing matsing. Makakita lang ng saging kaagad kunin at kainin. At ayun pinakita na nga rin sa amin ang lambat na tapos niya nang gawin. Kaya't ayun konting kwentuhan ganito ganyan. Ang natapos na pinatahing lambat pasok sa lagayan. Natirang materialis kailangan dadalhin yan dahil magagamit pa natin sa susunod yan. Itong kasama ko ay talaga ring maaasahan basta't pagbigyan mo lang ang mga gusto niyan. Kaya't isinama ko na din to sa paggawa ng content nang sa ganun mayroon siyang mapaglibangan pag uwi sa tahanan. May papanuurin yan. At pagkatapos niya na nga rin i-secure itong aming dadalhin ay nag-abot na ako ng aming babayaran. Syempre may konting pasobra yan. Nang sa ganun ay hindi siya madala baka sa sunod meron ulit tayong maipagawa dahil nga't itong dala namin ay medyo may kabigatan kaya't nagsalita na lang kami sa pagbubuhat niyan. Sos tong kasama ko ngayon palang naisipan na mahiya na humarap sa kamera at nandito na nga rin ulit kami sa gitna ng karagatan ay sa tabing dagat lang pala. Tingnan nyo naman ang langit medyo madilim-dilim pa kaya't no choice talaga tayo ngayon hindi tayo makapaghanap buhay ng maganda pagdating sa bahay pahinga na lang muna. Swerte na lang ngayon may mga trabaho regular na di katulad dito sa amin kung hindi ka kikilos wala kang kakainin. Panahon ngayong marami pang bagyong paparating. Itong lambat namin baka sa sunod na taon pa to gagamitin.